Hi guys! Good morning! Welcome back sa YouTube channel namin ni Papa Blitz. Ayan. Busy po tayo. Binibisan na natin po yung dalawa. Maliit na yung uniform ni Crislin. Maliit na. Maliit na sa kanya pero hindi naman po papukas siya kay Sia. Pag pinasuot ito kay Sia, parang duster. Minsan kasi nakakalimutan. Ang kulihay na. Kalian na. Nakakalimutan kasi. Sansan nandun na hinatid na ni Papa Blitz. Yung dalawa yung nahumili. Hello mga guys. Kumakalam na yung sikmura natin dahil hindi pa tayo nakagkapi. Pagkakagising, saing kaagad. Natutulog na lang ako. Maga pa kasi sila pinatulog ko na kagabi. Ayun, luya. Tapos, ginigising ko sila eksaktong alas 6. Kasi si Sansan. Si Sansan, pagbangon diretso, yan, ligo. Hindi na yan dito sa bahay. Hindi na nagre-breakfast. Sa school na lang nila. Sila hindi pwedeng hindi pakainin pag alis. Kahit gatas lang yung ulam, importante papakainin dahil nung araw po nung unang pasok, may bata po na dire-diretso lang po siya na natumba. Siguro mga kaedad ni Crislin. Papasok pa lang po siya ng gate. Natumba po siya. Tapos dinala sa clinic. Buti na lang hindi na bagok yung ulo. Tapos tinanong pagkamalay ng bata, tinanong kung anong nararamdaman. Nagugutom daw siya dahil hindi daw po siya nag-almusal nang umalis. Na-excited. Yan, si Sia. At si Crislin guys, pinapaupo ko na yan pang tinatalian kasi hindi ko na naabot yung ulo niya. Nagiging kasing tangkad na kami ni matangkad ba? Saka parang yan, hindi pa tayo nakagsuklay guys din. Inano lang po natin yung book natin. Ano na yung oras? Anong oras? 100 oras? Tinitingnan niyo yung cellphone niya, 100 na daw yung oras. Full charge daw yun. Hindi oras. Oras adot daw.
liwat. Late na ka mo kung alas 9. Nung estudyante pa ako, hindi ko naranasan ng ganito. Na binibihisan tayo ng nanay at saka tinatalian yung buhok. Mahaba yung buhok ko noon din. Pero ako lang po yung nagtatali. Ngayon, agoy! Mula sa paggising. Sige. Nagkakaong dagaga. Siyempre, yung mga bag nila, nakahanda na yung ano, mga laman. Yung ting, saray. 6 a.m. madam. Ha? Tira? 6 a.m. 56 a.m.? Ano ko na to? 6 tapos may circle nila. Tapos 5 tapos 6. 8 a.m. Ganun ko. Kahapon yung juice nila, nakalimutan ko lagyan ng ano, straw. Paano din Kaya, adididit straw ha. Terus yung kay Sia, malamig, hindi pwedeng ilagay sa bag dahil Lamig. mababasa yung ano, mababasa yung Bag na ka. babasag yung papel, mababasa. Sayang naman sa papel. Alas 6:57 pala. Patayin natin yung electric fan. Kadina. Okay. Ha? Bye-bye po guys. Papasok na po kami. Bye guys, papasok na po kami. Mamaya na lang po. Elsa, up! Bitbitin mo lang ito ha. Ha? Bitbita kay para diri ma. Kakadot ko ito ang basura bag. Diri bat ibo juice. Juice. Diri kailangan ba ibutang ha. Bag kay Nakasulo, pinanitan. amo nga ni di pwede ibutang ha. Bag kay mahulo si papel kay uho mahagkot. Tas pag abot mo high schoolan, kakay mo man ini pagbutang. Haramin ka. Bain ko mo classmate. Yung snack man. Kira, Ah, may isang kira. kung nalat matutong siya. Sige. Ikaw nalat kuan hangad to. Iwan na, kayo wari pa yung papabits. Yan guys, yung estudyante natin. Hintay pa sila kay Papa Bits. Yung school bus daw nila.
Hinihintay. Magpapagasolina pa yun. Tapos, kunin muna natin yung tasa natin kasi mag-aano tayo. Magtitimpla na. Wala naman po gaanong hugasan dahil silang dalawa lang yung kumain. Patayin yung ilaw. Dito na si Papa B. Tapos, si Pix talaga hindi pa resulta pala yung yung sadya niya ngayon doon sa city. Kunin po yung resulta ng medical niya at saka parang malaking gagastusin ni Pix bago po siya makaalis ng Japan. Kasi kinakailangan pa niya po cleaning sa ngipin, tapos may nakitaan parang may kailangang pastahan na medyo malaki-laki po yung gagastusin niya. Pangko lang yan kay Pix kung ano po yung discarte niya. Yan, nandiyan na po si Papa Beats. Ayan na si Papa Beats. Sige. Go. Bye-bye. Ikaw na lang, Kreslin. Kuhan nga to, ha? Kreslin. Kasi yung room ni Sia ngayon sa kinder, unahan lang sa dating room ni Kreslin sa grade 1. Siya na lang daw po yung maghahatid. Kasi kahapon si Papa Beats yung pinano ko doon sa eskwelahan, pinahatid. Para naman po si Papa Beats. Malaman niya po kung saan po yung banda room yung kay Sia, na kung siya pong susundo, alam niya po kung saan. Maya, alas 11 naman po yung labas ni Sia. Saka naman natin po yung katira ng pagkain si Kreslin. Nagpaagas muna tayo ng tubig, guys. Naubusan po yung yung tangke. Pero nakapaghugas na po ako. Hindi pa tayo umpisa magkape. Tapusin ko lang muna yung protein ko sa loob bago po tayo umupo dito sa natin, munting tindahan. Bantay with magkakape. With magpupupok. Nangungulik po ako ng tag 40 coins para po mapunta doon sa points natin. Nang makalikom na naman po tayo ng 100k points. So, maka 100k points tayo, pwede na po tayong mag-withdraw. Tatlong withdraw na po ako, guys, sa pupo. Hindi na po masama. Habang tayo nagkikilos, nakapupo, may bumibili, may earnings kahit papano. Dalawa yung binabantayan ko, guys. Yung tangki na mapuno, tapos yung balde na mapuno sa CR. So, dito lang tayo magtatambay para silang dalawa makita natin. At samantala, nag-ano pa tayo? Nagiinit pa ng tubig.
Dahil naubos din yung mainit na tubig. So, malapit nang mapuno yung balde doon sa CR. Wala pa si Papa Bits. Baka sumama sa loob sa campus. Nandito na, naririnig ko na yung ano. Si Papa Bits pag gising, yung ano lang po niya, kukuha po dito siya sa tindahan. Yung ano niya, birch tree, tapos pita. Hindi ko lang yan pinapansin. Pero pagka maya-maya, babayaran niya po ako. Babayad po siya, may kulang na dos. Okay na lang yun. Minsan wala. Ay, bumili pala ng ulam. Baka yung binigay kong panggasolina, binili ng ulam. Agoy. Yan na po siya. May dalang ulam. At mapupuno na po yung balde. Patayin po natin. Yan. Tapos isira ang CR. Maaliwalas na po yan dahil nagmap po tayo kahapon at saka wala na pong langaw at wala na din po akong hugasan, guys. Yan, malinis na po yung ano natin at wala pa rin po kaming gas at saka butane pa rin yung gamit natin. Yung sikat ng araw is umano dyan sa bintana. Kakain na po si Papa Bits. Samantala po tayo nagkakape. Kumukulo na po yung tubig. Kumukulo na po. Ayan yung nabili ni Papa Bits. Munggos at saka yan? Munggos at saka ampalaya yata. Sitaw pala. Yan, kulo na. Yan, kape na tayo, guys. Bravo. With live sa pupo. Pagkatapos kung mag-live ng 1 hour, yun. May points na po tayo na 1K. Tapos na po din ako mag-CS. Yung CS is 800 points. Pagkatapos ng tasking, isisend natin sa agency. Yun, tapos na po yung tasking ko. Yun lang naman talaga. Yung ginagawa ko lang, lang pa ko ng tasking para po tayo maka points. Kasi hindi pa ako nakakapunta sa mga panel dahil yun nga nabibisi. Minsan nahuli po tayo sa mga nagbibigay ng yung nanghahagis, nagbibigay ng mga points. Hindi tayo po nakakahabol. Dahil pagpupunta po natin sa panel, puno na. Hindi na po tayo nakakaakyat. So, lalong-lalo na ngayon na buong mag-araw natin is nabibisi po tayo. Okay lang yung kung minsan nakakapasok tayo or nakakakayat sa panel, hinahayaan ko lang po. Iniiwanan ko lang po yung cellphone ko dito sa tindahan. Nandito naman si Dian. Hinahayaan ko lang po, naka-open po yung pupo natin hanggang po hindi pa po tayo linalaglag ng nagpapanel. Ganun lang po yun. Diskarte lang. Tas nagkukulik po tayo ng coins sa baul para po may natin i-trade. Tapos kung mag-trade ka, libawa ka na ng 1K or 2K na coins, makaipon, pwede na po yan ma-trade. Papatrade mo, tas mapupunta na po yun sa points mo. Yun lang po yung nagagawa ko ngayon. Hindi na po ako nagpupuyat. Pagkagising ko po ng alas 5 kasi yung alarm ng cellphone ko alas 5, hindi na po alas 3. At tansyado ko naman po yung oras.
pag alarm po ng alas 5 yun, nagsasaing na po ko dahil maluluto naman po yan pagka alas 6. Tamang-tama lang magigising na po tayo ng mga estudyante. Meron na pong kanin, makakakain na po sila. Ngayon si Pix nandito naman, maga pa po siyang nagigising dahil nga nag-aasikaso pa siya sa kanyang medical. So kahapon nakapagpa-medical na naman po siya at yung resulta ngayong araw daw. 3 balik na po siya. Iwan ko kung leave po siya sa trabaho niya or ano. Basta yun, 3 araw na po yung paglalakad niya sa medical. Nakahapon siguro nakapagpa-medical na po siya na ngayon po. Yung kukunin niya, yung resulta. Yun, anuhin pa yung kung nakapasa siya o hindi. Pero nakapagbayad na po siya ng 6K sa medical. Yun, tapos kagabi pagdating niya mga alas 7, sakto naman po na katatapos lang kumain yung mga bata, tas yung ulam yun, hotdog at saka itlog. Siya naman po is nagluto lang po ng meron pa naman natira na ulam namin sa tanghali, yung karne na inadobo ko. Yun, kumain na po siya ng karne dahil tapos naman po siyang magpa-medical. Tas yun, konti lang talaga na kanin yung pinakain niya. Tas yun, medyo umupo siya dito dito sa likod ko. Bigla lang po nagsalita. Sabi niya, ma, magkano daw yung bayad ng pagpa-cleaning ko daw? Kasi bago po ako nagpabunot at saka nagpa-ipin, cleaning. Sabi ko, 1,000 cleaning lang. Yes, yeah. Yung sa akin daw, cleaning daw tapos diretso pasta. Kasi siguro kasama yun sa pag-medical doon. Medical, yun nga, sinabihan siya na magpa-cleaning daw tapos magpapasta. Siguro merong kunti lang na papastahan. Tapos yung sabi daw 12K daw yung babayaran. Iwan ko. Tas yun, nagtanong siya sa akin. Sabi ko doon sa Tacloban, sa 1K lang naman yun. Cleaning lang. Yung bunot, isang ngipin, 1,000 din. Pero sa iba, pwede 600 yata. Pero yung time na pag-uwi ko dun sa Tacloban, yung pinabunutan naman ni Mama Pix, timing wala doon, nandun sa Maynila, bakasyon. So bali napilitan tayong sa na lang po sa dentist yung private kasi mga ilang araw lang naman po yung ilalagi natin doon sa Tacloban. Hindi naman po tayo magtatagal. Hindi pwede po akong magpipila-pila, ng libre pambunot kasi maano tayo sa oras tas sa araw. Kinakailangan naman hindi po ako magtagal makabalik po dito sa Cebu. Kaya yun po yung nangyari. Parang napamahal tayo sa pagpapabunot tas cleaning kasi yun nga private po yung nangyari sa atin. Kung gugustuhin naman tong maglibre, pero yun talagang magsasakripisyo ka, magpipila-pila ka, tapos pupunta ka doon sa pagpabunutan ni mga alas 5 pa lang ng madaling araw. Tapos pagdating mo doon sa papabunutan mo na libre nga, pagpunta mo doon maaga ka na nga, na pagpunta mo marami na pong nag-aabang, marami na doon, may na mas nakauna pa sa'yo. Dahil yung iba, parang doon na lang po yata natutulog. Pag libre talaga, yun, paunahan. Meron naman po tayong, hindi naman sa hinahambog natin na meron tayong, yung inano ko lang, yung araw natin at saka yung oras, yung hinahabol. Yun nga, kay Pix, iwan ko sa kanya. Tapos sabi niya, bago daw, tapos pagpunta daw nila doon, sa kanila pa yung
maghahanap ng titirhan. Basta ganun. Nakikinig lang po ako sa kanya. Sana po guys, manalo po ako ng loto. One time, big time po. Kaso lang po, kasi minsan lang po ako nakakataya ng loto. Pag mayroong lang po akong sobra at may naisip na numero, yun lang po yung pagtayaan natin ng loto. Oh my gosh. Talagang si Pix. Porsigido po siya na makaalis. Kahit ko lang yung budget, kahit nahihirapan, tuloy pa rin. Hindi nga yan humihingi sa akin ng kahit pang gasolina or sariling sikap lang talaga niya. Is alam naman po niya na wala siya po mahihingi sa akin. Pagigising niya sa umaga, diretso lang po yan, magsasaing kasi magbabaon nga. Kanina akala ko hindi siya maaga pa naalis. Ako yung bumangon, nagsaing. Tas siguro na napagod siya, parang medyo na siya, nalit pagising. Pagkuha ko ng bigas sa loob, magsasaing na, gising na pala siya, nagising. Tas yung bumangon, tas po ng pansit canton, nagluto. Yun po yung niya, kinain lang ngayong umaga bago umalis, nagpansit canton lang po siya. Tapos yun, naligo. Tas wala lang, imik-imik, kilos lang, ligo, at saka magbibihis, yun, alis na. Tas magpapaalam naman. Sasabihin niya, alis na ako. O sige, ingat. Yun lang, parang wala po naman kami dito ganong mga pinag-uusapan. Yun lang, tingin-tingin, ngiti. Pero yung nasa isip natin, sabi ko, ano kaya ang kasi hindi po kami open pa sa tawag nun. Pero pag kailangan na pong sabihin, nagsasabi po siya sa akin. Yan lang po guys. Isip-isipin kung ano ang nakakabuting gawin, kung paano masusolve. Doon lang. Dugay kayo na naka-eskwela. Dili maka-eskwela pag katong maguwang, naay na nag-iguan. katong laki. Oo. So karon unsay graduha to? Grito. Grito pa lang to? Oo. Ha? Pag sure oy. Kung lagi si Mare, wag yun nga po anong mga bata. Lo. Kaluoy man Wala lo. may kuan. Kanang si katong laki, si Samantha, kuan sila na mag-igsuon. Oo, sila yun ha. So, Bibi pa na Samantha, gibiyaan. Kapila to 30. 39. Gigit kayo. Pag-ugaon pa. Kari na lang. Okay ra, kulang. Kira ito ano. Kitas. 39 ijikas. Ginoo ko. Ay sus. 1,000. Bitaw na. Bitaw sa powder. Mga grado na mga bata agad. Jesus, yung tawon na. Very good na ito. Kasi malad to si Mario lakaw-lakaw, oy. Mangitag po ano eh. Siya yung mga load lang nila. Manglabas. Usda. Bisag-usa. Maulam. Araman, basta kayo makakaon na yung mga anak. Pira. 39, 40. Oh. Ito. Okay, Milo no? Awa, unsa pa to? Milo. May luba? Milo.
Yeah. Milo. Ang kuan naman na siya. Gana. Di kay dili sa una makuanan gud ba siya makakita. Permanente siya ana. Karon dili na kanang pagana-gana na lang. Usahay di gana. Pagkibar. Duha lang ang pagkibar. Way lang pala. Pagkibar. Wala kay purman dili man na assorted ang akong kuan. Na nahotdan akong assorted. Duha lang ni ay. Angon sa? Kujibar? Labar ba to? Order. Plus kujibar. May kujibar. 47? O ba? Put me mo ko nagpin. Basin. 16 na. Duha kay 8. Kini 20, duha, 20, 36 plus Milo. 11. 47, 50, 47. 50, 100. Isulod na to sa kuwan. Plastic. Ano lang Gakson na lang. Magapa. Okay, salamat. Ako gahapon naglaba ko oy. Hapon sa hapon. Hapon ako to ko sa kuan ibigyan ako manok o may kwarta. Karon pabalik ko lang. Katong imo dala nga manok. Wapa to gibayri di ay. Wa. Credit. Bisag Kay kuan nang sila wa siya katinda. Karon kuno magtugot. Aw balikon nimo. Jesus marusit Ginoo ko. Ang suki na to. Nalola ni Samantha. Siya may nakapatong na carrots sa ulo. Carrots ba yan? Yes. Papa niya yung kumuha. Anong dala mo? Snack? Agoy. Alis muna kami guys. Bibili po kami ng requirements ni Creslin at saka sapatos ni Sansan. Alauna 20 na po yung oras. Diyan lang muna yung niwanan natin sa tindahan. Naglalaba po siya. Ayan guys, parang na na yung mata ko parang lumalabo kasi ayan. Tingnan nyo guys, pinangalanan ko lahat yung mga requirements ni Creslin. Natatawa pa ako kasi Ultimo Glow. May pangalan po niya, pinangalanan ko. Pati gunting yan guys, pinangalanan ko. As in, natatawa talaga ako. Tas ito, yung roller, pinangalanan ko din. Tas ayan, yung mga notebook po niya, kumpleto na po siya sa notebook. Pinangalanan ko na din. Bali, 7 notebook po to. Tas color, i-color po yung nila. By color yung mga notebook nila. By subject, may color. Kaya nga, hindi, yung mga bata hindi po nakakapasok sa unang pasok nila. Hindi po sila makakapagdala ng kahit anong notebook, kundi yung papel lang kung anong grade po sila. Halimbawa, Creslin, grade 3. Yung dala lang talaga niya sa pagpasok, sa unang pasok is papel at saka eraser at lapis. Hindi pa naman sila gumagamit ng ballpen. Ngayon si Sia wala pang requirements. Iwan ko. Basta araw-araw si Sia umuwi. Mayroon po silang dalang mga drawing na ginagawa pong sombrero na sila po yung pinapag color, na meron naman po silang mga Crayola na dati pa nadala po ng mama niya nang umuwi noon. Tas ayan, floor wax. May pangalan din guys yan. May pangalan din.
Tas yung natatawa din po ako yung foot map. May pangalan din. Ayan po. Biruin nyo po guys, ang ganitong foot map. 65. Ganito. Isa. Nalilito pa po ako kung ano yung requirements na foot map. Kasi putrag dati putrag, ngayon foot map. Nagtanong po ako doon. Nalilito po ako sa pangalan nito. Basta yung sa akin is padparan. Yun, isa. Tapos, yung ito expanded envelope. Ang akala ko po yung envelope na portfolio pala yun. Yung sinasabing expanded is ito pala. Ito, ayan, color pink. Tapos ayan, may pangalan din po yan ni Chrislyn. Dito lang sa ilalim, pinangalanan ko. Dahil hindi naman po ito uso noon, yung nag-aaral pa ako. Ang uso lang po sa amin is yung plastic envelope. Minsan wala nga. Binabalot na lang po yan ng Manila paper. Ganon. Ayan, kumpleto na po si Chrislyn na pangalanan natin lahat. Pag ano na lang po ito bukas. Saan na ba yung plastic? Nawala. Ay, ito pala. Nawala tayo. Alas 4 na. Andun, sinusundan na si Chrislyn ng papa niya. Kasi yung papa niya kagabi umuwi. Na naman. Dahil yun nga, medyo sweldo nila kahapon. Tapos siya po yung kumuha ng sweldo ni Pix. So, bali, inhatid kagabi. Ngayon, absent na naman po siya. Pero nagpaalam daw po siya doon. Sabi niya, bibili daw siya ng mga requirements ng mga bata. Na ako naman po yung nagpunta doon. Ako yung pinabili. So, ayan. At ang nakakatawa pa po dyan po guys, pati yung walis tingting. Dito sa kanila, yung mabuti na lang, kasi nung grade 2 si Chrislyn, hindi ko talaga nag-gets yung tawag dito sa Cebu, lanot. Sabi ko, anong lanot? Nagtanong pa ako dyan kay Madam Rose. Madam, ano ba yung lanot? Yun pala is silhig. Buti na lang meron po ditong nakalagay lanot silhig. Yun. Hindi na tayo nakabili nito dahil nung una naggawa pa ako nito, may nagawa pa akong 4 nito, so naganito. So bali yung natira 2, 3 sila, nagamit ko na yung isa hiningi yun ni May Timang. So ayan, pinangalanan ko din pangalan ni Chrislyn. Ang kulang na lang po nito guys, pag pasa bukas. So, ayan. Tapos, ayan, nakaano na po tayo ng sapatos ni Sansan. Ayan po. Nakabili na po tayo. Shout out po tas natatawa po ako kasi dinala ko ito. Naghanap po ako ng pwedeng kung pwede pang tahiin. Hindi na daw pwede kasi na po. Parang bulok na po siya. Kasi ayan, malambot na. Hindi na pwedeng tahiin. Masasayang lang daw yung pera. So sabi ko, sige, babalik ko na lang ito. Diretso tapon. Dinala ko lang ito dahil hindi ko kasama si Sansan. Tas hindi naman po makita yung size. Ito na lang po yung sinukatan. Pero sinukat ko po siya ng isang dangkal. Ganito. Ang dangkal. Tas meron pang ganito.
May magagamit na si Sansan bukas. Kasi ngayon PE nila. Di nila naka-rubber shoes lang. Ayan. Tapos itapon na natin yan. At mabuti po itong nabili kong sapatos. Iwan ko lang kasi araw-araw ginagamit, talagang nakatahi din po siya. Nakatahi. Pero yung nakatahi. Pero yung nasisira talaga yung banda dito. Banda dito. Yung dito naman nakatahi. Nakatahi po siya. Yan.